President Marcos at Vice President Sara Duterte, parehong ang mensahe ay mahalaga ngayong bagong taon at sana'y magkaroon ng katuparan. Sana rin ay ang kailang sinasabi, lalo na sinasabi ng pangalawang Pangulo, na yung pagkakaisa ay magkatotoo. At higit sa lahat, sana talaga tumulong ang pangalawang Pangulo sa ating Pangulo para sa katatagan ng ating bansa. Pakinggan natin itong report na ito ng UNTV. Happy New Year po sa UNTV News, isa sa mga lehitimong news organization sa ating bansa, katulad dyan ng ibang mga network. Ano po? Pakinggan natin itong report na ito dito sa mahalagang mga mensahe na kanilang pinabalita mula sa Pangulo at pangalawang Pangulo. Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na baunin ang mga inspirasyon mula sa katagang kabutihang ipinakita noong 2024 sa paghanap sa mga pagsubok o pagharap sa mga pagsubok sa taong 2025. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at diwa ng bayanihan upang makamit ang pangarap na bagong Pilipinas. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipinong walang sawang nagsisikap at nagmamahal sa bayan para sa mas magandang kinabukasan. Sana totoo. Ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ninyo sa inyong pagsusumikap, pagtitiis, at pagtsatsagang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ayan, no? So, salamat sa UNTV sa kanilang ibinalitang yan at lumabas din yan sa iba pong mga news organization. Lumabas yan sa mga lehitimong media organization. Doon sa amin sa PTV4, IBC13, sa ABS-CBN, GMA, Channel 5, at iba pang news organization na Net25. Lahat yun, mabuhay ang lahat ng network ng radyo at telebisyon na malayang nakapaghahayag taon-taon na nakalipas ng taon 2024 at ngayong bagong taon ay sana po ay mas malakas pa, mas magiging matindi pa ang paghahatid ng mga tamang impormasyon. Kasi parang dating nasasapawan ng mga media, social media influencer, pero ako naman hindi. Ang aking paniniwala, dahil ako ay parehong nandyan, nasa broadcast industry din ako, nasa broadcast business tayo bilang broadcast journalist ng ilang taon na, at dito rin ho sa social media platform. At ako naniniwala na nababalansin naman. Hindi nga lang ho masyadong pumapatol ang mga lehitimong media doon sa ibang issue, kasi lalo na ho kung mga fake news, hindi talaga yan gagamitin. Ang mga fake news, hindi yan ginagamit ng lehitimong mga media. Dahil sila ay mayroong malaking pananagutan at pinangangalaga ang reputasyon. Okay? Hindi katulad ng social media na iba makapag-content lang, makakuha lang ng views kahit na fake news, kahit ano. Pero yan ay may paglalagyan na, dahil katulad ng ibinalita ko sa nakaraang mga oras, araw, ay pananagutin na po ng Kongreso ang mga nang-i-impluensya ng mga fake news, paninira sa reputasyon ng mga tao. Ayan, okay? So, ang malayang pamamahayag ay mahalaga. Ang responsibilidad ay mahalaga rin. Ang pananagutan ay huwag kalimutan. Okay, yan ang ating paalala dahil bagong taon. Ilang oras at araw pa lang ang ating bagong taon, 2025. Sana yung sinasabing yan, ako naniniwala doon sa sinasabi ng Pangulo dahil talagang dapat maging matatag ang ating bansa sa pagtutulungan at pagkakaisa. Pero mayroon ganyan din parinig si Sara, sana nga gawin niya. Ang problema, siya yung humiwalay. Siya yung umalis sa gabinete. Siya yung bumabatikos ng personal at pagbabanta pa sa ating Pangulo. So malayo yung kanya sinasabi kaysa sa mga nauna niyang sinabi at ginagawa. So sana kayo na po ang bahala. Katanggap-tanggap ba yung mga paliwanag na yan? Lalo ng pangalawang Pangulo. Kasi ang Pangulo focus lang sa trabaho. Ang Pangulo ginagawa lang ang trabaho niya bilang presidente. Pero itong pangalawang Pangulo mukhang iba na ho ang galawan. Lalo na ang dating na parang siya oposisyon na parang siya ay kritiko na ng gobyernong ito. Ay sana sa taong ito ay magmuni-muni siya at isipin niyang siya ang pangalawang Pangulo na meron ding malaking obligasyon para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng ating bansa.
Pero sa nangyayari, parang siya pa ang namumuno, nagsisimula ng mga controversial na issue dahil sa kawalan ng respeto sa mga kinaukulan at sa ating mga batas. Dahil ang piling nila ay sila yung masusunod at dapat sundin. Ay hindi naman pwede yun. Okay? Sana po ay magbago na rin ang kampo ng pangalawang Pangulo. At kung ano man ang mga pagkukulang nitong ating Pangulo ngayon, Pangulong Marcos, ay sana ay mapunuan at sana ay ating unawain. Kasi wala namang perpektong tao. Lalo na ho sa ating Pangulo. Ano man ang gagawin yan na naaayon sa batas, definitely mayroong tatamaan. Walang batas na pinakikinabangan ng lahat. Kaya nga nagkakaroon ng matinding debate sa Kongreso at Senado pag gumagawa ng batas. Mayroong oposisyon, mayroong pabor. Ganun po talaga. Lalo na sa implementation, dahil yan ang papel ng Pangulo, ng Executive Department, ipatupad ang batas. Ay kung doon sa paggawa ng batas may oposisyon, may ayaw, may pabor, ay di lalo na ho sa implementation. Yun ang dapat nating unawain. Actually, madali ang magpatupad ng batas. Okay? Pero huwag niyong hindi dapat kalimutan na pag ipinatupad ng 100% ng batas, maraming matutuwa, meron ding magagalit. So yun po yun. Yung halimbawa ay pagpapatupad ng batas para palakasin ang buwis. Aba, ang makikinabang dyan, gobyerno. Pero yung magdadagdag ng bayaring buwis, yun ang ayaw dun sa batas. Yan ho'y sample lang. Kaya sinasabi ko at ginajustify ko, ano man ang gagawin ng Pangulo, merong magagalit. Merong matutuwa. So normal lang yung up and down na approval at trust rating. Normal lang yung hindi makukuha ng Pangulo ang lahat ng suporta ng taong bayan at ng mga Pilipino kasi walang perpektong tao. Napakahirap magpatupad ng batas kapag ang mga tao ay hindi naunawaan ng mabuti. Kaya malawak at dapat palakasin pa ang information dissemination. Ano itong batas? Ano ang kabutihan nito? Pero ang problema ko kasi, nalilin lang, binabago, ginagamit ng mga anti-Marcos o ng mga ibang agenda na pinipilit nilang sirain kahit nasa batas ang mga programa. Binabaliktad nila ang istorya, nililin lang ang mga tao para paniwalaing sila ang tama sa halip na ipaliwanag na ganun talaga ang programa, ganun talaga ang mga batas, ganun talaga ang nagpapatupad ng batas. Laging nasisisi. Hindi mo makukuha, inuulit ko, ang 1,000% or 100% na susuporta. Yan ay normal lang. Kahit ho sa ibang bansa, kahit sa mayamang bansa, hindi lang yan sa Pilipinas. Hindi lang ho sa ating mga Pilipino. Ganon talaga ang parte ng demokrasya. Matindi pa ang demokrasya dito sa Pilipinas. Kaya nga po laging may pagtutol. Kahit alam nilang under the law ang ginagawa, may pagtutol pa rin yung ibang sektor. Ayan, ganun para malaman nyo. Baka sabihin, baka malin lang kayo na kahit na mali, pinaniniwalaan nyo. Dito sa aking channel, pipilitin ko, lalo na ngayon tang ito, na magiging very educational pa ang ating magiging topic. Kapulutan natin ang aral, kapulutan nyo sana, at huwag palin lang. Dapat alam natin kung ano ang totoo. Please like and share ng ating mga video.